Gusto mo ba ng buhay na may direksyon at tagumpay na hindi panandalian lang? Sa video na ito, iwanan na natin ang ugaling ningaskugon at alamin ang mga subok at praktikal na diskarte kung paano magkaroon ng solid na disiplina sa sarili, sa trabaho at maging sa iyong pitaka. Hahatiin natin ito sa 5 makapangyarihang aral na madaling sabayan at swak sa buhay nating mga Pilipino. Kaya siguraduhin na tatapusin mo ang buong video na ito dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at gintong aral na magbibigay ng selyo para maging tuloy-tuloy at pangmatagalan ang iyong pagbabago. Bago natin simulan, paki-like naman ng video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang sikreto ng micro-habits. Paano magsimula ng hindi tinatamad? Madalas nating isipin na ang pagbabago sa buhay ay nangangailangan ng isang malaking hakbang o matinding pilitan sa sarili, kaya sa huli ay madali tayong napapagod at tinatamad. Dito pumapasok ang tinatawag nating micro-habits kung saan hinahati natin ang malalaking layunin sa pinakamaliit at pinakamadaling paraan para hindi magprotesta ang ating utak. Sa kulturang Pilipino, napakabilis nating tamaan ng manyana habit o yung ugali na mamaya ko na lang gagawin yan hanggang sa tuluyan na nating makalimutan o katamaran ang isang mahalagang gawain. Kung gusto mong magkaroon ng solid na disiplina ang unang hakbang, ay huwag mong biglain ang iyong sarili, kundi simulan mo sa mga gawi na kayang-kaya mong tapusin sa loob ng napakaikling panahon. Ang diskarte na ito ay subok na sa siyensya ng human behavior dahil ang utak natin ay natural na umiiwas sa mga bagay na sa tingin nito ay masyadong mabigat o nakakapagod gawin araw-araw. Kapag natutunan mong gamitin ang kapangyarihan ng maliliit na hakbang na ito, mas madali mong maitatayo ang pundasyon ng isang disiplinadong buhay nang hindi mo nararamdaman na pinaparusahan mo ang iyong sarili sa bawat kilos mo. Isang napaka-solid na panuntunan na pwede mong simulan agad ngayon ay ang tinatawag na 2-minute rule na nakapokus sa pag-aksyon sa loob ng 2 minuto lamang para talunin ang katamaran. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi natin masimulan ang isang gawain ay dahil iniisip pa lang natin ang kabuuang bigat nito tulad ng paglilinis ng buong kwarto o ang paghuhugas ng tambak na pinggan sa kusina. Ang sikreto rito ay bawasan ang bigat at gawin lang ang unang bahagi na kayang matapos sa loob ng 2 minutes tulad ng pag-ayos ng iyong higaan, paggising o pagpupunas ng isang maliit na bahagi ng iyong lamesa. Kapag nagawa mo ang unang mabilis na hakbang na ito, ay nababasag mo na ang harang ng katamaran at mas madali na para sa iyong utak na ituloy ang nasimulang gawain dahil andyan na ang momentum. Huwag mo nang hintayin na magkaroon ka ng matinding gana o motibasyon bago ka kumilos, kundi pilitin mo ang sarili mo na gumawa ng isang napakamaliit na bagay sa loob ng 2 minutes at makikita mo kung paano nito babaguhin ang pagiging produktibo mo sa buong maghapon. Kasunod nito ay ang isa pang praktikal na diskarte na tinatawag na habit stacking kung saan ididikit mo ang isang bagong gawi na gusto mong mabuo sa isang lumang gawi na automatiko mo nang ginagawa araw-araw. Maraming Pilipino ang nagsasabi na gusto nilang magbasa ng libro o mag-stretching sa umaga pero palaging idinadahilan na wala silang sapat na oras o kaya naman ay nakakalimutan nila ito dahil sa dami ng iniisip. Ang solusyon dito ay humanap ka ng isang bagay na siguradong ginagawa mo araw-araw tulad ng pagpapakulo ng tubig para sa iyong kape sa umaga o habang nag-aantay na matuyo ang iyong sinisipilyong ngipin. Habang nag-aantay ka na kumulo ang tubig na karaniwang tumatagal ng 5 minutes, ay pwede mong buksan ang isang libro at magbasa ng 2 pages o kaya naman ay mag-unat ng iyong katawan sa tabi ng lababo. Sa pamamagitan ng pagdugtong ng bagong habit sa lumang habit, ay hindi mo na kailangang mag-isip pa ng panibagong schedule o gumastos ng malaking lakas ng loob dahil nakikisabay na lang ang bagong disiplina sa agos ng iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi rin magiging matagumpay ang iyong disiplina kung hindi mo babaguhin ang iyong paligid, kaya napakahalaga ng tinatawag nating environment design o ang tamang pag-aayos ng iyong espasyo para iwasan ang tukso.
Mas madaling maging disiplinado kapag ang mga bagay na umaagaw sa iyong pansin ay nakatago at mahirap maabot habang ang mga bagay na dapat mong gawin ay madaling makita. Isang malaking halimbawa nito para sa ating mga kabataan at manggagawa ay ang pagkahumaling sa walang katapusang pag-scroll sa Facebook Reels o TikTok habang sinusubukang mag-aral o magtrabaho. Ang actionable at direktang paraan para rito ay ang paglalagay ng iyong cellphone sa loob ng isa pang kwarto o kaya ay sa pinakailalim ng iyong cabinet tuwing oras ng trabaho para kailangan mo pang tumayo at maglakad bago mo ito makuha. Kapag ginawa mong mahirap at matrabaho ang pagkuha sa iyong mga distraction, ay unti-unting mawawala ang gana ng iyong utak na mag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang kwenta at mas makakapag-focus ka sa mga gawaing talagang may halaga. Panghuli, para masigurado na hindi ka uurong sa kalagitnaan ng iyong laban, kailangan mong dumaan sa isang identity shift kung saan binabago mo ang tingin sa iyong sarili mula sa loob palabas. Imbes na sabihin mo sa mga kasama mo na sinusubukan mo lang mag-ipon ng pera o nagbabawas ka lang ng kinakaing kanin, ay baguhin mo ang iyong pananalita at sabihin mong ikaw ay isang taong wise sa pananalapi o isang taong nagpapahalaga sa kalusugan. Kapag ang disiplina ay naging bahagi na ng kung sino ka at hindi lang isang bagay na napipilitan mong gawin, ay mas nagiging matatag ang iyong paninindigan kahit paasarin ka ng iyong mga tropa o pamilya. Huwag mo ring bibiglain ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpasok sa mga mabibigat na hamon agad dahil ang disiplina ay parang muscle na kailangang sanayin sa tamang bigat lamang na tinatawag nating Goldilocks zone. Magsimula ka sa maliit, panindigan mo ito araw-araw at kapag naging madali na, tsaka mo dahan-dahang dagdagan ang hamon dahil ang tunay na solid na disiplina ay hindi nakukuha sa isang gabi kundi sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng iyong pagkatao. Aral 2, paggapi sa distractions at procrastination. Isang malaking hamon sa modernong panahon ang pananatiling focus dahil sa dami ng mga bagay na umaagaw sa ating atensyon, kaya napakahalaga na matutunan natin kung paano gagapiin ang mga distraction at procrastination. Madalas nating idahilan na wala tayong sapat na oras para magawa ang ating mga pangarap o raket, pero kung titingnan natin ng mabuti, ay marami tayong oras na nasasayang sa walang katapusang pagpindot sa ating mga gadgets. Ang pagpapaliban ng gawain o yung tinatawag nating procrastination ay hindi dahil sa katamaran, kundi dahil sa kawalan ng maayos na sistema para harapin ang mga emosyon natin tulad ng pagkabagot o takot na magkamali. Para magkaroon ng solid na disiplina sa bahaging ito, kailangan nating maglatag ng mga konkretong harang laban sa mga magnanakaw ng oras at maging mas matalino sa paghawak ng ating pang-araw-araw na schedule. Sa pamamagitan ng mga subok at praktikal na paraan, ay kaya nating baguhin ang ating nakasanayan upang maging mas produktibo at mas mabilis matapos ang mga importanteng obligasyon sa buhay. Upang masimulan ang paggapi sa katamaran, maaari mong gamitin ang tinatawag na 5-second rule na isang mabisang paraan para pigilan ang utak mo na gumawa ng mga dahilan at idahilan ang antok o pagod. Karaniwan sa ating mga Pilipino, kapag tumunog ang alarm clock sa umaga, halimbawa sa ganap na 5 o'clock, ay agad nating pinipindot ang snooze button at sasabihing 5 minutes pa hanggang sa umabot na ito ng 1 oras. Ang direktang solusyon dito ay ang pagbilang ng paatras mula 5, 4, 3, 2 at 1, pagkagising mo pa lang at agad mong itatayo ang iyong katawan bago pa makapag-isip ang utak mo ng dahilan para matulog ulit. Ang maikling countdown na ito ay nagsisilbing signal sa iyong nervous system para kumilos agad at basagin ang tinatawag nating inertia o ang pananatiling nakahiga sa kama kapag oras na para magtrabaho. Kapag nasanay ka na ginagawa ang 5-second rule sa tuwing tinatamad ka, ay unti-unting lalakas ang iyong kontrol sa sarili at mas madali mong masisimulan ang kahit anong mabigat na gawain. Bukod sa mabilis na pagbangon, kailangan mo ring ayusin ang iyong buong araw gamit ang diskarte ng time blocking, imbes na umasa lang sa isang mahabang listahan ng mga gagawin o to-do list.
Ang kahinaan ng simpleng listahan ay hindi nito tinutukoy kung kailan mo eksaktong gagawin ang isang bagay, kaya naman nauuwi lang ito sa pagpapaliban dahil pakiramdam mo ay marami ka pang oras sa buong maghapon. Ang tamang paraan ay ang paglalaan ng isang particular na oras para sa isang particular na gawain tulad ng pagsasabing mula 1 o'clock hanggang 2:30 sa hapon ay eksklusibo mong ilalaan ang oras na ito para sa pag-i-edit ng iyong video o pag-aaral. Sa loob ng itinakdang time block na ito ay bawal kang gumawa ng kahit anong bagay na walang kinalaman sa iyong target at kailangang tanggihan ang mga biglaang istorbo o pakikipag-chat. Ang pagtatakda ng hangganan sa iyong oras ay nagbibigay ng kakaibang urgency sa iyong isip kaya mas nagiging mabilis at alerto ka sa pagtapos ng iyong mga proyekto nang walang nasasayang na sandali. Kasama rin sa solidong disiplina ang pangangalaga sa iyong kalusugan at lakas para sa susunod na araw, kaya napakahalaga na magpatupad ka ng isang striktong digital detox strategy tuwing sasapit ang gabi. Ang ating pagiging produktibo sa umaga ay nakadepende sa kalidad ng ating tulog sa gabi, pero marami sa atin ang nagpupuyat dahil sa panonood ng mga random na video habang nakahiga na sa unan. Ang asul na liwanag o blue light mula sa mga screen ng cellphone ay nandaraya sa ating utak para isipin nito na umaga pa kaya naman hindi tayo dinadalaw ng antok at nagigising tayong pagod at walang gana kinabukasan. Ang practical na paraan para dito ay ang pagtatakda ng patakaran na no screen time simula 90 minutes bago ang iyong target na oras ng pagtulog o kaya naman ay pagsapit ng 9:30 sa gabi. Iwanan mo ang iyong cellphone sa ibabaw ng lamesa sa sala o malayo sa iyong higaan para hindi ka matukso na abutin ito tuwing hating gabi at masigurado mong makakakuha ka ng mahimbing na pahinga. Panghuli, upang maprotektahan ang iyong itinakdang oras mula sa mga panlabas na istorbo, kailangan mong matutunan ang sining ng pagtanggi ng may paninindigan o ang tinatawag nating implementation intentions. Maraming beses na nasisira ang ating plano dahil bigla tayong nayayaya ng ating mga tropa para sa isang biglaang inuman o kaya ay paglalaro ng online games sa oras na dapat ay nagtatrabaho tayo sa ating mga pangarap. Para hindi ka magdalawang isip o mahiya kapag dumating ang ganitong sitwasyon, gumawa ka na agad ng isang planong if-then o kung sakaling mangyari ito, ay ito ang gagawin ko. Maaari mong sabihin sa iyong sarili na kung may mag-imbita sa akin na maglaro ngayon, ay sasabihin ko sa kanila na maglalaro kami mamayang gabi pagkatapos kong tapusin ang aking mga gawain sa araw na ito. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng nakahandang sagot ay hindi mo na kailangang ubusin ang iyong lakas ng loob sa pagpapasya tuwing may tukso, kundi automatiko mo itong matatanggihan ng maayos habang pinapanatili ang respeto sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Aral 3. Mindset at mental toughness, ang emosyonal na disiplina. Ang tunay na lakas ng disiplina ay hindi nakikita sa mga araw na ganado ka at mataas ang iyong enerhiya, kundi sa mga sandaling bagsak ang iyong pakiramdam at wala kang kagustuhang kumilos. Maraming tao ang umaasa lamang sa tinatawag nating motivation o yung biglaang silakbo ng damdamin na nararamdaman natin pagkatapos manood ng isang nakaka-inspire na video sa internet. Ang problema sa motivation ay parang panahon ito na paiba-iba, kaya naman kung ito lang ang aasahan mo ay magiging urong sulong ang iyong pag-unlad sa buhay at madali kang susuko kapag dumating ang mga pagsubok. Ang mental toughness ay ang kakayahan na pilitin ang sarili na gawin ang mga dapat gawin kahit pa sumisigaw ang iyong katawan at isipan na matulog na lang o mag-relax muna. Kapag natutunan mong masterin ang iyong emosyon at hindi ka nagpaapekto sa pansamantalang katamaran, ay diyan magsisimulang mabuo ang isang karakter na kagalang-galang at matatag sa harap ng kahit anong hamon. Isang mahalagang konsepto na dapat mong itanim sa iyong isipan ay ang pagpili sa delayed gratification o ang kakayahang ipagpaliban ang panandaliang sarap para sa mas malaking tagumpay sa hinaharap. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan usong-uso ang instant gratification tulad ng pag-order ng pagkain na dumarating sa loob ng ilang minuto o ang mabilisang aliw na nakukuha natin sa mga social media.
Dahil dito ay nasasanay ang ating utak na makuha agad ang gusto natin, kaya naman kapag ang isang layunin tulad ng pagpapatakbo ng negosyo o pagpapaganda ng katawan ay matagal bago makita ang resulta, ay madali tayong nawawalan ng gana. Ang direktang gabay para malabanan ito ay ang pagpapatupad ng 30-day rule sa tuwing may gusto kang bilhin na mga luho o bagay na hindi naman kasama sa iyong pangunahing pangangailangan. Kapag nakita mo ang isang mamahaling sapatos o gamit sa isang online shop, ay huwag mo itong i-check out agad kundi mag-antay ka muna ng 30 days. At kung pagkatapos ng panahong iyon ay gusto mo pa rin ito tsaka mo bilhin, gamit ang perang pinaghirapan mong ipunin. Kasabay ng pagpigil sa mga pansamantalang emosyon ay ang pagbuo ng matinding tiwala sa sarili or self-trust na nagmumula sa pagtupad ng mga maliliit na pangako na binitawan mo sa iyong sarili. Sa tuwing nagtatakda ka ng plano tulad ng pagsasabing mag-iensayo ka bukas ng umaga o mag-iipon ka ng tiyak na halaga mula sa iyong sweldo pero hindi mo ito ginagawa ay unti-unting nasisira ang bilib mo sa iyong kakayahan. Sa pananaw ng ating mga kababayan, ang isang taong may isang salita ay lubos na nirerespeto, kaya naman dapat ay ganoon din ang trato mo sa iyong mga sariling desisyon. Kung nagtakda ka ng layunin na tapusin ang isang mahirap na gawain sa araw na ito, panindigan mo ito kahit na abutin ka pa ng gabi o makaramdam ka ng matinding pagod sa proseso. Ang bawat tagumpay sa pagtupad ng iyong binitawang salita ay nagsisilbing boto na ikaw ay isang disiplinado at determinadong tao na hindi basta-basta natitinag ng kahit anong panlabas na ingay o panloob na katamaran. Maaari mo ring gamitin ang mga prinsipyo ng Stoicism na nagtuturo sa atin na mag-focus lamang sa mga bagay na direkta nating kinokontrol at tanggapin ng maluwag sa loob ang mga bagay na labas sa ating kapangyarihan. Maraming beses na nawawala ang disiplina ng isang tao dahil sumasama ang kanilang loob sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng biglaang pag-ulan habang papasok sa trabaho o ang matinding traffic sa mga kalsada. Ang isang taong may mental toughness ay hindi nag-aaksaya ng emosyon o lakas sa pagrereklamo sa mga sitwasyong wala naman siyang magagawa kundi binabago niya ang kanyang reaksyon at diskarte. Kung na-stuck ka sa trapiko o nag-antay ka ng matagal sa isang pila, gamitin mo ang pagkakataong iyon para makinig sa isang makabuluhang audiobook o mag-isip ng mga bagong ideya para sa iyong mga susunod na proyekto. Ang pagpapanatili ng kalmado at positibong disposisyon sa gitna ng kaguluhan ay isang malinaw na palatandaan ng isang individual na may mataas na antas ng disiplina sa sarili. Panghuli, upang hindi ka madaig ng bigat ng iyong mga pangarap, laging tandaan ang panuntunan ng 1% better every day na nagpapaalala sa atin na ang malalaking tagumpay ay produkto ng maliliit na pag-unlad. Madalas tayong ma-pressure kapag nakikita natin ang tagumpay ng ibang tao sa internet at pakiramdam natin ay napag-iiwanan na tayo, kaya naman may tendensya tayong sumuko na lang o gumawa ng mga marahas na hakbang na hindi naman natin kayang panindigan. Ang tunay na disiplina ay ang patuloy na paggapang at pagsubok araw-araw kahit na pakiramdam mo ay napakaliit ng iyong nararating na pagbabago sa kasalukuyan. Huwag mong hanapin ang instant na yaman o agarang pagbabago ng iyong buhay sa loob ng isang linggo, kundi mag-focus ka lang sa pagiging mas mabuting bersyon ng iyong sarili ngayon kumpara kahapon. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at banayad na pagsisikap na ito, ay makikita mo na lang paglipas ng ilang buwan o taon na malayo na pala ang iyong narating at ganap mo nang nabago ang takbo ng iyong kapalaran. Aral 4. Financial Disiplina sa pitaka at pera. Ang tunay na pag-unlad sa buhay ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano kalaki ang halaga ng perang pumapasok sa iyo, kundi sa kung gaano ka kadisiplinado sa paghawak at pagpapanatili nito. Marami sa ating mga kababayan ang nakararanas ng sitwasyon kung saan kahit anong laki ng kanilang kita o sweldo ay tila naglalaho ito na parang bula pagdating ng katapusan ng buwan. Ang kakulangan sa disiplina sa pananalapi ay madalas na nagpapanatili sa isang tao sa tinatawag nating survival mode kung saan laging sapat lang o kulang ang pera para sa mga pangunahing gastusin sa pamilya.
Upang makawala sa siklong ito at makatungtong sa yugto ng kasaganaan, kailangan mong matutunan ang mga konkretong hakbang na maglalagay sa iyo sa buong kontrol ng iyong pitaka. Ang perang pinaghirapan mo ng mahabang oras ay dapat na magsilbing tool para sa iyong kinabukasan at hindi maging dahilan ng walang katapusang stress at pangungutang sa mga patubuan. Isang matibay na panuntunan na maaari mong ipatupad agad sa susunod mong sahod ay ang diskarte ng pagbubukod sa iyong ipon o ang patakarang isolate your savings bago ka magsimulang gumastos. Ang malaking pagkakamali ng karamihan ay ang paggamit ng formula kung saan ang natira sa kanilang mga gastusin ang siyang itatabi bilang ipon na madalas ay zero dahil palaging may nakikitang dahilan para gumastos. Ang tamang sistema na dapat mong sundin ay ang baligtad na formula kung saan ang sweldo ay babawasan mo agad ng iyong ipon at ang natitirang halaga na lamang ang gagamitin mo para sa mga bayarin at pang-araw-araw na pangangailangan. Ang direktang aksyon para rito ay ang pagbubukas ng isang hiwalay na bank account na walang debit card o mahirap i-withdraw gamit ang online banking para doon mo direktang ilalagay ang 10 o 20% ng iyong kita. Sa pamamagitan ng pagtatago sa perang ito, bago mo pa man ito maramdaman sa iyong kamay, ay mapipilitan ang iyong utak na magkasya sa kung ano ang natira nang hindi mo nagagalaw ang iyong pondo para sa kinabukasan. Kailangan mo ring maging alerto laban sa tinatawag nating lifestyle creep o ang patagong pagtaas ng iyong mga personal na gastusin sa bawat pagkakataon na tumataas ang iyong kinikita sa trabaho o negosyo. Karaniwan na kapag ang isang empleyado ay na-promote o kaya naman ay nagkaroon ng karagdagang kita mula sa isang side hustle, ay bigla ring nagbabago ang kanyang mga gawi tulad ng madalas na pagkain sa mga mamahaling restaurant o pagbili ng mga mamahaling tatak ng damit. Ang ganitong ugali ay isang bitag dahil pinapanatili nitong zero ang iyong net worth kahit na lumalaki ang iyong gross income dahil sumasabay lang ang iyong luho sa iyong kakayahang kumita. Ang praktikal na gabay dito ay panatilihin ang iyong simpleng pamumuhay sa loob ng kahit 2 taon pa matapos mong makakuha ng dagdag na kita upang ang sobrang pera ay mapunta sa mga investments o pagpapadami ng ari-arian. Huwag kang magmadali na magmukhang mayaman sa harap ng iyong mga kakilala o kapitbahay, kundi mag-focus ka sa pagbuo ng tunay na yaman na makakapagbigay sa iyo ng pangmatagalang kalayaan at seguridad. Isang malaking hamon din sa disiplina ng pitaka ay ang pag-iwas sa tinatawag nating mga budol o ang mga mapandayang promotion, bundles at discounts na madalas nating makita sa mga online shopping platform at mga malalaking mall. Maraming tao ang bumibili ng mga bagay na hindi naman nila kailangan o hindi naman kasama sa kanilang plano dahil lamang ito ay nakasale o may kasamang libreng regalo kapag umabot sa particular na halaga ang iyong binili. Ang akala mong nakatipid ka dahil nakakuha ka ng 30% discount ay isang malaking ilusyon dahil ang katotohanan ay gumastos ka pa rin ng 70% ng pera mo sa isang bagay na kung walang sale ay hindi mo naman papansinin. Ang solidong paraan para malabanan ito ay ang pagkakaroon ng mahigpit na panuntunan na bawal bumili ng kahit anong gamit kung wala ito sa iyong nakasulat na listahan bago ka pa man pumasok sa mall o magbukas ng shopping app. Ang pagkontrol sa iyong emosyon sa tuwing nakakakita ng pulang nakasulat na sale ay isang matinding patunay na ikaw ay may sapat na kapanahunan sa paghawak ng pananalapi. Panghuli, upang tuluyang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga hindi inaasahang krisis sa buhay, kailangan mong magtayo ng isang matibay na financial firewall sa pamamagitan ng pag-iipon ng iyong emergency fund. Walang saysay ang iyong mga naunang disiplina kung sa oras na may magkasakit sa pamilya, masiraan ng sasakyan, o biglang mawala ng raket, ay mapipilitan kang lumapit sa mga bumbay o magsanla ng mga mahahalagang kagamitan. Ang emergency fund ay dapat na binubuo ng halagang katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng iyong kabuuang buwan ng gastusin na nakatabi lamang at bawal galawin maliban na lang kung buhay at kalusugan na ang nakataya. Ang pagkakaroon ng ganitong pondo ay nagbibigay ng matinding kapayapaan ng isip at kumpiyansa dahil alam mong may sasalo sa iyo tuwing may darating na unos nang hindi mo kailangang magmakaawa sa ibang tao.
Ang patuloy na paghuhulog ng barya o papel sa pondong ito araw-araw o buwan-buwan ay ang pinakamataas na anyo ng disiplina sa pera na maghahatid sa iyo patungo sa isang buhay na malaya sa utang at puno ng kapanatagan. Aral 5, Consistency at Long-Term Tracking. Paano hindi magninggas kugon? Ang pinakamalaking kalaban ng pagbuo ng solid na disiplina ay ang ugaling ningas kugon o yung sa simula lang magaling. Mabilis mag-init ang damdamin pero madali ring lumamig paglipas ng ilang araw. Marami sa ating mga kababayan ang punong-puno ng sigla tuwing unang araw ng Enero para sa kanilang mga bagong layunin, pero pagdating ng Pebrero ay bumabalik na naman sa mga lumang gawi na nakakasira ng buhay. Ang tunay na susi sa tagumpay ay hindi ang isang bagsakang matinding pagsisikap, kundi ang kakayahang mapanatili ang consistency sa loob ng mahabang panahon kahit na wala na ang paunang excitement. Upang hindi ka mahulog sa bitag ng paghinto, kailangan mong maglatag ng isang sistema ng pagbabantay sa iyong sarili na magpapaalala sa iyo ng iyong mga responsibilidad araw-araw. Sa pamamagitan ng tamang pagsubaybay sa iyong progreso at pag-unawa sa takbo ng iyong ugali, ay masisiguro mo na ang disiplinang sinimulan mo ngayon ay magpapatuloy hanggang sa dulo ng iyong buhay. Isang napaka-solid at visual na paraan para mapanatili ang iyong consistency araw-araw ay ang paggamit ng tinatawag na Don't Break the Chain method gamit ang isang pisikal na kalendaryo. Ang utak ng tao ay nakakaramdam ng matinding kasiyahan at fulfillment sa tuwing nakakakita ito ng diretsong linya ng tagumpay, kaya maaari mo itong gamitin bilang motibasyon para magpatuloy. Ang gagawin mo lamang ay bumili ng isang malaking kalendaryo na isasabit mo sa pader ng iyong kwarto kung saan madali mo itong makikita pagkagising at bago matulog. Sa bawat araw na nagagawa mo ang iyong target na habit tulad ng pagsusulat ng script, pag-ehersisyo o pagtitipid ay lalagyan mo ang petsang iyon ng isang malaking pulang X gamit ang isang marker. Ang tanging layunin mo sa puntong ito ay huwag hayaang maputol ang serye ng mga pulang X sa iyong kalendaryo dahil habang humahaba ang iyong chain ay mas lalong bumibigat ang psychological na panghihinayang mo na sirain ito, kaya mas pinipili mong kumilos. Kasabay ng pagpapanatili ng iyong serye, kailangan mo ring tanggapin ang katotohanan na tao ka lang at may mga araw na madadaig ka pa rin ng mga hindi inaasahang pangyayari, kaya dapat mong sundin ang panuntunang never miss twice. Ang sumisira sa disiplina ng karamihan ay hindi ang isang beses na pagkakamali, kundi ang maling mindset na dahil pumalya sila ngayon ay tuluyan na nilang ititigil ang buong plano sa mga susunod na araw. Kung sakaling hindi ka nakapag-jogging ngayong araw dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan o kaya ay napakain ka ng madaming kanin sa isang birthday party, ay huwag mong isipin na bigo ka na. Ang direktang aksyonable na gabay dito ay ang mahigpit na pangako sa sarili na bawal lumiban ng 2 magkasunod na araw sa iyong itinakdang gawain anuman ang mangyari. Ang mabilis na pagbawi sa susunod na araw ang naghihiwalay sa isang taong may solid na disiplina sa isang taong umaasa lang sa tsamba, kaya siguraduhin mong babangon ka agad kinabukasan para itama ang iyong direksyon. Hindi mo rin kailangang mag-isa sa iyong paglalakbay patungo sa isang disiplinadong buhay, kaya napakahalaga na humanap ka ng isang matapat na accountability partner na magbabantay sa iyong mga kilos. Mas madali nating nadadaya ang ating sarili kapag tayo lang ang nakakaalam ng ating mga plano dahil madali nating napapalampas ang ating mga katamaran nang walang nakakahalata. Ang solusyon ay pumili ng isang pinagkakatiwalaang kaibigan, kapareha sa buhay, o kapatid na may mataas din ang pangarap at sabihin sa kanila nang malinaw ang iyong mga target para sa darating na linggo. Maaari mong sabihin sa kanila na dapat ay makatapos ka ng 2 video scripts bago sumapit ang Biyernes ng gabi at bigyan mo sila ng karapatan na singilin at pagalitan ka kapag hindi mo ito naipakita sa kanila. Ang takot na mapahiya sa isang taong nirerespeto mo at ang kagustuhang maging tapat sa iyong salita ay magsisilbing matinding tulak
para tapusin mo ang iyong mga obligasyon kahit na dambuhala ang katamarang nararamdaman mo. Panghuli, upang masigurado na ang iyong disiplina ay hindi magwawakas sa matinding pagkapagod o burnout, kailangan mong matutunan ang sining ng deliberate rest o ang disiplinado at planadong pagpapahinga. Ang pagkakaroon ng solid na disiplina ay hindi nangangahulugan na gagawin mo ang iyong sarili na parang isang robot na nagtatrabaho ng 24 hours bawat linggo hanggang sa magkasakit ang iyong katawan. Ang tunay na disiplinado ay marunong mag-schedule ng oras para sa walang gagawin, kung saan malaya niyang mai-enjoy ang panonood ng paboritong serye o pakikipagkwentuhan sa pamilya nang walang nararamdamang guilt. Ang pahinga na ito ay hindi libre kundi isang gantimpala na nakukuha mo pagkatapos mong maibuhos ang lahat ng iyong lakas sa mga nakaraang araw ng pagtatrabaho. Sa pamamagitan ng pagbabalanse ng matinding focus at sapat na pag-recharge ng iyong isip at katawan, ay masisiguro mo na ang iyong disiplina ay mananatiling buhay, sariwa at solid sa loob ng mahabang panahon. Sa huli, ang pagbuo ng solid na disiplina ay hindi tungkol sa biglaang pagbabago sa loob ng isang gabi, kundi sa pagpili na gawin ang maliliit at tamang hakbang araw-araw. Mula sa paggamit ng micro-habits, paggapi sa mga distraction, pagpapatibay ng mindset, hanggang sa pagkontrol sa iyong pitaka, ang lahat ng ito ay magiging posibleng panindigan kung iiwasan natin ang ugaling ningaskugon. Ang pinakamahalagang susi na natutunan natin sa dulo ay ang consistency, ang kakayahang bumangon agad at magpatuloy kahit ikaw ay madulas o magkamali. Huwag mong panghinayangan ang mabagal na simula basta't patuloy ang iyong pag-usad. Kaya simulan mo na ngayon ang 2-minute rule, ayusin ang iyong paligid at maging tapat sa mga pangako sa sarili. Kaya mo yan, kabayan. Ikaw ang arkitekto ng iyong tagumpay at ang disiplinang itatanim mo ngayon ang maghahatid sa iyo sa buhay na maunlad at may kapanatagan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Daily Tips. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.